Kilalanin ng tunay na pagkatao ni Attorney Jose Sison at detalye sa kanyang pagpanaw. Isang malungkot na balita ang ibinahagi ni Attorney Jopet Sison sa publiko sa pamamagitan ng isang social media post. Ipinarating niya sa kanilang mga taga-subaybay ang kanyang ama, ang kilala, legendary lawyer at veteran broadcaster na si Attorney Jose C. Sison ay pumanaw na sa edad na 88. Ayon sa kanyang post, this morning, July 23, 2026, our Papa Ping peacefully joined our Creator. We are comforted that he lived a full life as a lawyer, a husband to Josie, a father to his 6 children, and a grandfather to his 16 grandchildren. Please keep him in your prayers and remember him with love and fond memories. The wake will be held at Ascension Chapel, the Immaculate Conception Cathedral of Cubao, 40 Lantana, Cubao, Quezon City, beginning Friday afternoon, July 24, 2026. The interment will be at Heaven's Gate 1 Memorial Park, Antipolo City on Tuesday, July 28, 2026. Hindi naman nabanggit ng pamilya kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Marami sa kanyang mga kasamahan sa broadcast media ang inalala ang mga nagawa ni Attorney Jose Sison at ang kontribusyon na kanyang iniwan sa larangan ng legal na serbisyo publiko. Sa kasaysayan kasi ng broadcast media at hustisya sa Pilipinas, bihira ang nakagawa ng ginawa ni Attorney Jose C. Sison, ang ilapit ang masalimuot na batas sa buhay ng karaniwang Pilipino. Bilang utak, manunulat, at tagapaglahad ng iconic na programang Ipaglaban Mo, inilaan niya ang higit 3 dekada upang ipaunawa na ang batas ay hindi lamang mga formal na tuntunin sa mga lumang libro, kundi isang buhay na sandata ng katarungan para sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang mahinahong pananalita, husay sa batas, at ang iconic line, kapag nasa katwiran, ipaglaban mo, naging tanggulan ng mga pilit na pinatatahimik si Attorney Sison. Isinilang noong April 7, 1938, pumasok siya sa propesyon taglay ang mataas na dedikasyon sa paglilingkod. Maaga niyang napansin ang malaking kulang sa lipunan, ang kawalan ng batayang kaalamang legal ng karaniwang mamamayan. Para sa ordinaryong manggagawa, nakakatakot ang proseso sa korte, napakamahal ng pag-uusig sa usapin, at ang mga desisyon ng Korte Suprema na nakasulat sa Ingles at teknikal na pananalita ay tila malayo sa kanilang pangunawa. Upang mairating sa mga mas nakakarami ang kaalamang legal, binuo ni Attorney Sison ang isang mithiin. Gamitin ang media upang ihatid ang kaalaman sa batas ng direkta sa mga kabahayan ng milyong-milyong Pilipino. Noong 1988, isinilang sa IBC 13 ang makabagong programang Kapag May Katwiran Ipaglaban Mo. Bago at revolusyonaryo ang konsepto nito, ngunit madaling maunawaan. Isasadula ang mga totoong kasong pinal na nadesisyonan ng Korte Suprema at Court of Appeals, nasusundan ng direkta at makabuluhang paliwanag ni Attorney Sison tungkol sa legal na batayan na naging hatol ng korte. Agad na tumatak sa bawat Pilipino ang formula ng palabas. Dinala nito sa pambansang telebisyon ang mga totoong pakikipaglaban tulad ng sa land disputes, labor issues, family conflicts at iba pang kwento ng pagtataksil at katarungan. Sa pamamagitan ng simpleng Tagalog, binuwag ni Attorney Sison ang pader ng malalim na terminolohiya upang tiyaking baon ng bawat manonood ang kaalaman sa sarili nilang karapatan. Higit sa pagtuturo ng batas, naging gabay rin ang palabas para sa moralidad, wastong pag-uugali at katapangan sa paninindigan. Naging ganap na institusyon sa telebisyon ang programa nang lumipat ito sa ABS-CBN noong 1992, kung saan naging kasama ito ng mga Pilipino tuwing hapon ng weekend sa buong dekada 90. Noong 2014, muling nabuhay ang advokasya nang makasama ni Attorney Jose Sison ang kanyang anak na si Attorney Joseph Peter Jopet Sison. Sa pamamagitan ng pamana ng mag-ama, ipinasa nila sa bagong henerasyon ang silbi ng batas at ang katapangang ipaglaban ang katwiran. Hindi nagwakas sa harap ng mga kamera ang advokasya ni Attorney Sison sa pagpapalaganap ng edukasyong legal. Sa loob ng maraming taon, naging regular niyang platform ang tanyag na column na A Matter of Law sa The Philippine Star. Dito ay direktang sinasagot niya ang mga liham
at suliranin ng mga mambabasa. Binubusisi ang mahahalagang desisyon ng korte at patuloy na isinusulong ang reforma sa sistema ng hustisya at katapatan ng panunungkulan. Anuman ang paksang kanyang hawakan, mula sa simpleng sigalot sa paupahan at mana hanggang sa pinakamalalim na karapatang konstitusyonal, na natiling buhay sa kanyang panulat ang mga tiyak na pundasyon ng kanyang karera, ang kalinawan sa pagpapaliwanag, malasakit sa maliliit na mamamayan, at walang sawang pagtatanggol sa katarungan. Sa kabila ng liwanag ng telebisyon at ng kanyang matagumpay na karera, ang pamilya pa rin ang tunay na sentro ng buhay ni Attorney Jose Sison. Sa piling ng kanyang kabiyak na si Josefina Josie San Pedro Sison, itinaguyod nila ang isang tahanang puno ng pagmamahal, kasama ang kanilang 6 na anak, sina Joyce, Jopet, Joel, Jay, Jolly, JB, at 16 na apo na nagpatuloy sa kanyang makulay na pamana. Naging pundasyon din ng kanilang pamilya ang pagmamahal at dedikasyon sa katarungan. Sinundan ng kanyang anak na si Attorney Jopet Sison ang kanyang mga yapak sa abogasya at media upang itaguyod ang kanilang pamana ng public service. Isang permanenteng marka sa kasaysayan ng legal broadcasting ang inukit ni Attorney Jose C. Sison. Bago ang ipaglaban mo, itinuring ng marami ang batas bilang pader na nagpoprotekta lamang sa mga nasa itaas. Subalit idinikit ni Attorney Sison ang batas sa puso ng masa. Pinatunayan niyang sa oras na maunawaan at magamit ito ng tama. Ang batas ang pinakamatibay na kakampi ng disadvantaged, vulnerable sectors at ng mga walang boses sa lipunan. Mananatiling buhay ang kanyang pamana sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kaalamang legal, isang hakbang na nagmulat sa ilang henerasyon ng mga Pilipino sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng Constitution at Civil Code. Bukod dito, pinalakas niya ang broadcast media sa pamamagitan ng pagtataguyod ng legal drama anthology bilang isang permanenteng genre sa telebisyon. Higit sa lahat, nag-iwan siya ng kultura ng paninindigan at katapangan sa pagpapaalala na ang paghahanap ng katarungan ay hindi pagsuway sa batas, kundi isang mahalagang civic duty kapag ang isa ay nasa katwiran. Sa kabila ng kanyang paglisan, tinitiyak ng kanyang mga living work na mananatiling nakaukit sa puso ng bawat Pilipino ang kanyang walang kupas na panawagan. Kapag ang katotohanan at katwiran ang iyong gabay, huwag mag-alinlangang tumayo, manindigan at lumaban. Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, taos-puso po kaming nakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay ni Attorney Jose Ping Sison. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Share your thoughts in the comments section below.